kay Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Marami sa atin ang nagulat ng ihayag ni Department of Health Assistant Secretary Dr. Eric Tayag na may kumakalat sa ilang lugar na bagong uri ng sakit na galing sa lamok. Ito nga po yung chikungunya fever. Abay sa edad ko pong ito, ngayon ko lang narinig yung sakit na chikungunya. Medyo mahirap pang hapong bigkasin, hindi po ba? Kaya minarapat po namin na kayo ay handugan ng mga kaalaman tungkol sa bagong uri ng lagnat na chikungunya. Panoorin po ninyo. Sinadya namin ang Barangay Triangulo dito sa lungsod ng Naga, kung saan kamakailan naiulat na tumataas ang bilang ng mga hinihinalang kaso ng chikungunya fever. Dito namin nakilala si Aling Asuncion. Ako nagsimula akong makiramdam ng pananakit ng katawan. Tapos, yan, pinaglagnat na ako. Akala raw niya na simpleng trangkaso lang ito. Masakit na yung mga ko, buto ko, yung mga kaso-kasuan. Hindi na ako makatayo. Nagsilabasan na yung mga rashes ko. Bakas pa ang pamamaga ng mga kasukasuan ni Aling Asuncion. Chikungunya is isang viral infection. Na ang source, walang iba, mosquito bites or infected mosquitoes na nagdadala ng virus na to. At kahit anong oras daw, pwede umatake ang mga lamok na ito. Dagdag din ni Doc, ang karamihan ng iniinda ni Aling Asuncion ay palatandaan ng chikungunya fever. Ayon pa kay Doc, halos magkapareho ang sintomas ng chikungunya at dengue. Yung sa kaso ng chikungunya, biglaan ang pagkakaroon ng lagnat na tumataas hanggang mahigit 40 degrees Celsius. Nagkakaroon din ng matinding pananakit ng katawan at pamamaga ng kasukasuan ang may chikungunya fever. Pero hindi tulad ng dengue na maaaring ikamatay ng pasyente, hindi naman daw nagdudulot ng malubhang komplikasyon ang chikungunya. Pero kinakailangan pa rin na agarang magamot ang pasyente. Wala pa hong virus na antiviral na gamot ito, kaya usually ang mode of treatment dito sa fever is symptomatic lang. Kailangan lang uminom ng pasyente ng paracetamol at pain reliever para humupa ang lagnat at pananakit ng katawan. At mariing ibinibilin po ng mga doktor na huwag painumin ang pasyente ng aspirin dahil maaari itong magdulot ng bleeding o pagdurugo sa pasyente. Wala naman daw po dapat ikabahala sa chikungunya fever. Ngunit dagdag na payo ni Doc, kung ikaw ay may mga sintomas ng sakit, uminom agad ng gamot at kung maaari sumangguni din sa inyong barangay health center. Paano naman kaya mapipigilan ang pagkalat ng chikungunya fever sa inyong komunidad? Alamin po ninyo sa aming ulat bukas. Samantala, inaayayahan po namin kayo sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project sa darating na August 9. Sa susunod na linggo po yan. Araw ng Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, gaganapin po sa Evergotesco Mall Commonwealth Center dito sa Quezon City. Kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong tumawag sa aming tanggapan o mag-log on sa www.kapusofoundation.com.